ng langit. Yan ang tingin ni Charmaine kay Jacob. Para bang saktong pagdating nito sa buhay niya. Para siya nitong sinalo sa komunidad na nag-aabang sa kanya. Sobrang toxic ng pamilya na kinamulatan ni Charmaine. Anak siya sa labas ng isang mayamang Filipino-Chinese na negosyante kaya never siya nitong kinilala. Kaya Charmaine Domingo ang pangalan niya ay dahil dala-dala niya pa rin ang apelyido ng kanyang ina. Lumaki siya ng parang na ring nalilimos sa pagmamahal ng isang ama. Oo nga't buwan-buwan siya nitong pinapadala ng sustento pero kahit kailan hindi niya maramdaman na nagpakaama ito sa kanya. Ngayong nawala ng kanyang ina ay mag-isa na lang siya ngayon na nakatira sa kanilang bahay. May 6 na buwan na rin itong namamatay kaya parang unti-unti nang nasanay si Charmaine na mag-isa o mamuhay ng mag-isa. Isang araw, nagulat na lang siya nang biglang bumait ang kanyang ama. Inimbitahan siya nito sa bahay nito at nagulat talaga siya dahil higit pa pala sa inaakala niya o naisip niyang laki ang tinitira ng kanyang ama. Mansyon yun. Anak ko, from now on, dito ka na maninirahan. Babawi ako sa mga pagkukulang ko sa'yo. Ngayong patay na rin ang tunay kong asawa ay wala nang hadlang para maranasan mo ang buhay na dapat ay matagal ko nang naiparanas sa'yo. Wika ng kanyang ama. Sobrang saya ni Charmaine. Parang musika yun sa kanyang pandinig. Buong akala niya kasi ay mamamatay na lang siya na hindi nito kinikilala. Para siyang nakompleto matapos niyang maranasan sa unang pagkakataon ng yakap ng isang ama. Pakiramdam niya siya ng pinakamasayang anak sa buong mundo. Hindi nga nagloloko ang kanyang ama. Binigay nitong lahat ng pangangailangan niya. Malaking kwarto, magagarang damit, alahas, pera at sasakyan. Lahat ng yun ay first time niyang nagkaroon. Para naging instant billionaire siya. Araw-araw silang nagbabanding ng kanyang ama't naging kasundo rin niya si Romia, ang nag-iisang kapatid niya. Bagamat nasusungitan siya rito noong una, ay kalaunan ni naging magkasundo din sila. Kung ano meron si Romia ay meron din siya sa loob ng 3 buwan niyang pamamalagi niya sa mansyon at unti-unti na siyang nasanay sa buhay na meron siya ngayon. Hanggang isang araw, kinausap siya ng kanyang ama. Humiling ito na isang bagay na para bang napakahirap gawin para sa side niya. Her dad is asking her to marry his friend's son. Arranged marriage ang tinutukoy nito. Una pa lang hindi na yun nagustuhan ni Charmaine. Parang gusto niyang tanggihan ng ama ngunit hindi niya kaya. Nahihiya siyang humindi dito kaya naisip niya subukan itong sundin. Hanggang si pinakilala na nga siya sa sinasabi nitong anak ng kaibigan nito. Akala ni Charmaine ay getting to know each other pa sila. Dahil first meeting pa lang, yun pala engagement party na rin palang mangyayari noong gabi na yun. Wala siyang nagawa ng gabi na yun. Na-engage sila kaso pagkatapos nun ay doon lang siya natauhan kung bakit siya pumayag na ma-engage. Sa lalaki hindi naman niya mahal. Kaya ng gabi ding yun ay naisipan niyang uminom sa labas at magpakalasing. Hindi niya matanggap na magagawa yun sa kanya ng kanyang ama. Para na kasi siya nitong binenta. Hanggang sa nagpakalasing na nga siya sa isang bar. Sinulit niyang gabi. Sumayaw siya sa gitna na para bang walang nanonood sa kanya. You only live once. Sigaw niya habang nakipagsayaw sa mga kalalakihan hanggang sa maramdaman niya na parang nahihilo na siya kaya naisip niyang pumunta sa banyo para sumuka. Kaso pagkatapos niyang sumukay nagulat na lang siya nang biglang may humila sa kanya na 2 lalaki at pilit siyang pinapapasok muli sa banyo. Takot na takot siya that night. Hindi niya magawang may pagtanggol ng sarili niya dahil nga babae siya at 2 silang lalaki. Wala siyang ibang magawa kung hindi magsisigaw na lamang para humingi na saklolo. Hanggang may dumating ng saklolo. Parang biglang lumiwanag ang paligid. Parang ang tingin ni Charmaine ay knight in shining armor niya ito. Pinagbubugbog nitong 2 lalaki na ngaharas sa kanya. Nang magsalita pa ito, ay parang boses ng hari, bagay na bagay sa mukha nito. Hindi niya pwedeng itanggi na agad siyang humanga dito dahil sa kakisigan nito taglay nitong kagapuhan. Ang ipinagtataka lamang niya at kung bakit siya nito kilala. Tinawag siya nito sa kanyang pangalan. At kung kausapin pa siya nito ay parang matagal na silang magkakilala. Suma total, parang nagpapahiwatig ito ng pagkakagusto sa kanya. Para kay Charmaine, okay naman ang lalaki ito. Sa ilang minuto niyang nakaharap ito ay agad na siyang nagka-crush dito. His manly voice, sense and mental breath makes her feel like a woman who needs a kiss. Kaso nang maisip niyang engaged na nga pala siya ay pinigilan niyang kanyang sariling makipag-usap pa sa binata. Para kasi itong may kung anong enerhiya na humihila sa kanya pabalik. Bagay na hindi niya dapat gawin kaya pinili na lang niyang lumayas. At sa kanyang paglabas ay doon naman niya nakita ang kotse ng kanyang ama. Tila sinusundan pala siya nito kaya sa takot niya na makita siya nito, nalasing ay mabilis siyang nagtago sa likod ng isang kotse. Mahigit 1 oras siyang nagkubli doon
Dahil na rin sa balik-balik ng sasakyan ng kanyang ama. Sakto naman na lumabas na siya sa pinagkukublihan ay nakita niya lalaking lapit ng lapit sa kanya. Kumbaga, no choice na siya kung hindi sumama dito. Kaysa naman sa iba pa. At least ito pagsamantalahan man siya. Gwapo naman. Kapag kasi gwapo, one night stand lang ang tawag. Pero kapag pangit, matik harassment na yun kaya ayun. Nangyari ngang iniisip niya. Habang nakasandal kasi siya at nakapikit ang mga mata, ninakawan siya ng halik ni Jacob. Nampilang naman kaya hindi na siya umangal. Pero nang lumalim na itihudyat na dapat na sa kanyang bumaba ng kotse kaso nagustuhan niya eh. Natangi siya sa init ng mga halik na lalaki na yun. Kaya ang ending ay siya pang humirit dito na ipagpatuloy. Aaminin man ni Charmaine o hindi, malaking impact sa kanya mga halik na yun kaya parang may naguutos sa kanya na paulit-ulit na tikman ng labi ng binata. Attracted kaagad siya dito. Kinabukasan nang matauhan siya kaagad siyang umalis ng kondo at bumalik sa mansyon. Sa bahay ng kanyang itay, galit na galit ito sa kanya. Hindi pa man din siya nakakapagsalita isang malutong na sampal kaagad ang ipinambungad nito sa kanya. Wag mo akong bibigyan ng kahihiyan. Wag mo subukin ang pasensya ko. Kinuha kita sa putikan para pakinabangan. Wag ko sanang pagsisihan ang pagkupkup ko sa'yo. Ayoko nang maulit ito kaya sundin mong gusto ko. Bukas na bukas din ikakasal ka na kaya ihanda mo sarili mo. Umayos ka ha. Hindi ininda ni Charmaine ang lakas ng pagkakasampal nito. Mas ininda niya pang mga katotohanan na lumabas sa bibig nito. Nakinuha lang siya nito sa putikan para pakinabangan na kung hindi siya magpapakasal sa lalaking pinagkasundo sa kanya ay babalik siya nito sa kanyang pinanggalingan. Lumuhod siya sa harapan ng ama para makiusap. Dad, hindi ko naman po kasi siya mahal. Ayoko po magpakasal, please Dad. Gusto ko lang po dito sa mansyon. Hindi po ko sisipot sa kasal. Ano? Biglang nanikip ang dibdib ng kanyang ama kaya natakot si Charmaine. Para kasi itong aatakihin sa puso at inasandali pa'y bigla nang sumulpot ang kanyang stepsister. Anong ginawa mo kay Dad? Hayop ka? Papatayin mo ba siya? Galit siya nitong inatake. Pinagsasabunutan siya nito hanggang sumapdi ang kanyang anit. Hindi pa ito nakontento at pinagkakalmot pa siya nito at pinagtatadyakan. Tama na, Rumia! Nasasaktan ako! Daing niya, ngunit hindi pa rin ito tumigil. Kaawa-awang sinapit niya mula sa mga taong tinuturing niyang pamilya. Iyak siya ng iyak. Dito niya na-realize na hindi kadugon tingin sa kanya nito. Kung hindi isang trapo na kung wala ng pakinabangan, ay bibitawan na lang. Hindi pa doon natapos ang kalbaryo ni Charmaine. Ikinulong siya nito sa attic para makasiguradong hindi siya makakaalis at makaka-attend siya ng kasal. Maghapon siyang iyak ng iyak. Mahapdi ang mga sugat ng tamo niya at mahapdi rin ang puso niya dahil bukas na bukas ay ikakasal na siya sa taong isang beses niya palang nakikita. Kaya naman naglakas loob si Charmaine na tumalon sa bintana. Swerte niya dahil mababa lang ang tinalunan niya kaya hindi man na siya nagalusan. Lakad takbo ang ginawa niya para makatakas lang sa impyernong tinitirahan niya. Malayo-layo rin ang narating niya sa loob ng isang oras niyang paglalakad. Nakaramdam na siya ng pagod at gutom pero hindi siya pwedeng huminto. Buti na lang at may huminto sa kanyang patrol ng mga pulis. Dahil may sugat siya sa katawan at mga pasasamukay mabilis niya itong napaniwalang biktima siya ng pananamantala. Nagpahatid siya sa isang kondo ngunit hindi sa mismong kondo ni Jacob. Talaga sinadya niyang iligaw ang mga ito. Nang makita niyang nakalis na mga ito saka lamang siya naglakad patungo sa condo unit ni Jacob. Suntok sa buwan pa kung tatanggapin siya nito dahil kabastusan ng ginawa niya kanina. Hindi kasi siya nagpaalam. Kaya naman laking pasalamat niya na tanggapin siya nito para talagang may lukso ito ng dugo sa kanya. Kaya naman deresahan niya itong tinanong at anong saya sa kanyang puso ang kanyang naramdaman ang sabi nitong hindi sila magkamag-anak, espesyal daw sila magkaibigan. Ngayon nagkasundo na sila ni Jacob na magtrabaho siya kapalit ng pagtira niya rito ay parang nabunutan na siya ng malaking tinik sa kanyang lalamunan. Dalangin na lang niya na hindi na siya matuntun ng kanyang ama dahil tsak na madadami si Jacob sa galit nito. Bagay na ayaw niyang mangyari. First, your task is to cook for me. I want adobo. Na-miss kong kumain nun. Can you do it for me? Pero matagal lutuin yun. Baka malate ka sa trabaho. I have no work today. Kaya maghapon tayo magkakasama. O okay. Basic lang naman kay Charmaine ang pagluluto ng adobo. Kaso parang hirap na hirap siyang gawin yun ngayon dahil nakatingin sa kanya si Jacob. Haist, bakit ba kasi tingin siya ng tingin eh? Hindi tuloy ako makapag-concentrate dito. Sa isip-isip niya. Palagi kasi sila nagkakatinginan. Maniligo lang muna ako. Mukhang nahihiya ka pa sa akin eh. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita kakagatin ulit.
Biro nito bago magtungo sa banyo. Si Charmaine naman ay biglang pinamulahan ng muka. Naalala niya kasi ang nangyari kahapon. Super laplapan kasi ang ginawa nila. At tuwing napapatitig siya kay Jacob ay parang gusto niya itong halikan ulit. Pero made na siya nito ngayon, kaya hindi na yun pupwede unless si Jacob muling maunang humalik. Jacob's point of view? I don't know, but I believe that some things are meant to be. Dati ni-imagine ko lang nakasabay ko siyang kumakain. Pero ngayon nagkatotoo na. I never thought that dreams came true, but you showed me that they do. Napagkamalan naman akong baliw na dahil sa pag-ibig na ito, pero heto, kaya ko na ipangalandakan sa mundo na walang imposible sa taong malalim ang faith, cause I believe that destiny is out of control. Kapag nilaan talagang magkasama, makita mo't makikita mo. Hinanap ko siya pero hindi ko siya nakita. Yun pala siya mismong kusang darating sa buhay ko. This time I'll be sweeter. I will be the better version of myself. Hindi ko na ulitin kung ano man ang nangyari sa imahinasyon ko. Maaaring may mga bagay akong uulitin, pero may mga bagay akong babaguhin at iiwasan para hindi mangyari ang tragic love story namin. First I'm going to do is to be honest and being sensitive to her feelings. Yun nga naging pagkakamali ko when I was dreaming with her. Charmaine, gusto ko nga lang palang malaman mo na hindi made ang tingin ko sa'yo. Housemates tayo dito. Feel free to do what you want. Hindi kita obligahin na maglinis dito. Hindi mo rin kailangang mailang sa akin kung anong gusto mo sabihin. Kung may hindi ka nagugustuhan na ginagawa ko, huwag kang matakot na prangkahin ako. You know, sometimes women are too insensitive. Magsasorry na agad ako sa'yo kasi yun ang pangit sa ugali ko, but ang pinaka-best ko'y magaling ako magpakilig at masarap ako magmahal. Pagyayabang ko ngunit tila na overwhelm yata ako. Bigla kasi nasami si Charmaine habang kumakain kami. Hey, may mali ba sa sinabi ko? Umiling lang siya. Umiling lang siya matapos niyang uminom ng tubig. Walang mali kaso. Awkward lang na sabihin mo pa sa akin yun. Nakunot tuloy ang noo ko. Awkward? Ano problema dun? Kasi kailangan mo pang sabihin sa akin na masarap kang magmahal at magaling magpakilig. Awkward lang? She's so bright. Tama nga naman siya. Awkward nga yun. Psst. Jacob, kau talaga? Oo nga no. Awkward nga pero totoong mga yun. Ang gusto ko lang naman kasing mangyari, magka-idea na siya kung paano ako magmahal sakaling dumating kami sa next stage. Siyempre, hindi pa ako makakilos ngayon dahil kakakilala niya pa lang sa akin. Pero siyempre, hindi naman ako papayag na habang buhay na ganitong setup namin. Talaga sir? Ayos pala kung gano'n ang swerte siguro ng girlfriend mo, no? Bukod kasi sa mabait ka, matulungin ka pa. Hinihintay kong sabihin niya na pogi ako kasi mabait lang at matulungin ang binanggit niya. Napaisip tuloy ako na kung wala ba akong dating sa kanya. Actually, biyudo na ako, Charmaine. Sa ngayon naman wala akong girlfriend. May nagugustuhan kasi ako kaso hindi ko pa masabi-sabi sa kanya. Natatakot ako na baka iwasan niya ako. Seryoso ako sa sinabi ko kaso bigla siyang tumawa ng malakas. Biyudo ka na pala? Kaya palang tingin ko sa'yo'y matured na sa buhay. Parang marami ka ng karanasan. Sino naman yung babaeng yun? Katrabahong ba siya o ano? Baka hindi kanya magustuhan kapag nalaman niyang may kasama kang babae sa bahay mo. Baka isipin niya babae mo ko. You're wrong. Hindi siya magagalit dahil ikaw yun. Ikaw yung babaeng tinutukoy ko. Dahil hindi ko pa maaaring sabihin sa kanya na siya yun ay yung isang sinabi na lang niyang sinagot ko. Yun din naman ang gusto kong linawin. Anong ibig mo sabihin na mukhang marami ng karanasan? Are you trying to say na matured ng itsura ko? May look old? Bigla tuloy ako na-conscious sa aking itsura. I thought my looks is enough pero matured palang tingin niya sa akin. Yes, I'm matured because I'm 32 and she is 21 years old only but 11 years lang yun na. Nilapit ko mukha ko sa kanya. As in sobrang lapit na kung may makakakita sa amin ay isipin na malapit na kaming maghalikan. She looked nervous. Ganon din sigurong iniisip niya. Ganon din naman ang gusto kong gawin kaso for now ay binibiro ko lang siya. I want to see her reactions. Jacob, hindi ganon. Mali yung pagkakaintindi mo. What do I mean is, sa sobrang lapit ng mga mukha namin ay nakuha niya pang magpaliwanag kaso lalo ko pang nilapit kaya hindi na siya nakapagsalita. Nagulat ako nang pinikit niyang mga mata niya. Ano yun? Ibig ba niya sabihin ay pumapayag siya? Ayoko naman na maging mapang-abuso sa kanya kaya agad ko nang nilayong mukha ko sa kanya. Open your eyes, Charmaine. I am talking to you. Answer me. Para siyang binuhusan ng tubig na malamig na makita niyang nagpatuloy na ako sa pagkain. Yun ba? Ang ibig ko sabihin ay marami ka ng karanasan sa kama?
Shit, yun palang iniisip niya sa akin. Kaso bakit yun ang iniisip niya sa akin? Mukha ba akong hustler? Yun ba? Hindi totoo yun. I am a one woman now. Once na may gusto ako, yun lang talaga. Never ako magkakagustong titingin pa sa iba. Mabuti po pala kung ganun. Charmaine's point of view. Nakakahiya. Bakit ko naman naisip na halikan niya ako muli? Ganun na ba ako kaagad kabilis na ma-fall? May papikit-pikit ka pa ng mata, Charmaine. Ilusyonada ka. Tinutulungan ka na nga. Binigyan mo pa ng ibang kahulugan? I must admit na attracted ako kay Jacob. I don't know pero kung papipiliin ako between Jacob versus my fiancé, si Jacob ang pipiliin ko kaso may magugustuhan na pala siyang iba. At ayon sa kanya kapag nagkagusto daw siya sa babae ay malabo na raw siya magkagusto sa iba. I think I should focus na lang sa akin trabaho dito. Total yun naman talagang dahilan kung bakit ako nandito. Samantala, matapos kong ligpitin ang aming pinagkainan, ay agad ko naman tong inurungan. Si Jacob naman ay naroon sa kanyang kwarto at nanonood ng TV, kaya malaya ako nakakagalaw dito sa kusina. Mas okay na ako dito kaysa makasamang aking ama at kapatid. Hindi ko na kayang isipin na babalik pa ako sa mansyon. Sana talaga ay huwag akong pumalpak sa trabaho ko dito para hindi ako mapalayas ni Jacob. Nang makatapos ako sa mga gawain dito sa kusinay, naupo muna ako saglit. Nagmuni-munit nag-isip kung anong ulam ang lulutuin ko mamaya. Ganun ako ka-advance mag-isip. Nang bigla kong maalala na sa mga oras na ito yung ikakasal na ako. Napaisip tuloy ako kung anong magiging reaksyon ni Dad matapos niyang malaman na umalis ako ng bahay. Ano na kayang nangyayari doon? Siguradong hindi na ako kikilalanin ni Dad bilang anak niya. I failed him. Binigyan ko siya ng malaking kahihiyan. Buong akala kasi nilang lahat ay nasa bodega lang ako, kaya panatag silang matutuloy ang kasal. 11 PM kasi kagabi sumilip pa si Dad sa bodega para siguraduhin na nandun pa ako, kaya for sure everything was set at the church. Maging sa venue na pagdarausan sana na celebration. Sa natatandaan ko rin na 66 million ang ginastos sa wedding sana namin. Bagamat 13 million lang ang perang inilabas ni Dad, ay siguradong kahit sa kabilang buhay ko ipagbabayaran ko ito sa kanya. I'm sorry, Dad. I can't marry a man that I do not know. I will not spend my whole life to a stranger. Hindi ko kaya. I'm sorry kung malaking kahiyan ang binigay ko sa'yo. Maybe you are right. Hindi mo na lang sana ako kinuha sa putikan. Sana hindi ka nalagay sa kahihiyan. Yun ang mga salitang gusto kong sabihin sa kanya, kaso malabo na itong masabi dahil alam kong hindi niya na naisin pang makita pa ako. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na namalayang nasa harapan ko na pala sa Jacob. Hindi ko alam kung kanina pa siya doon. Sigurado magtataka at magtatanong siya kung bakit ako malungkot. Charmaine, may problema ka ba? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Sabi ko na nga ba't magtatanong siya? Kahit na gusto kong sabihin sa kanyang problema ko ay hindi maaari. Malaking tao si Dad. Hindi siya basta-basta. Tsaka mapapahamak lang si Jacob kapag nakialam pa siya sa problema ko. Hindi ko na sasabihin sa kanya siguro. Ha? Ako malungkot? Hindi Bakit naman ako malulungkot? Ang laki kaya na sahod ko. 39,000. Ang dami ko na mabibili doon. Are you sure? Akala ko talaga malungkot ka eh. Hayaan mo. Tataas pa yung sahod na yan. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang paniwalaan si Jacob sa mga sinasabi niya. Si Dad kasi na malaki ang bahay, 13,000 lang pinapasahod sa mga kasambahay namin sa mansyon. Pero itong si Jacob, sa condo unit lang nakatira pero 39,000 na ipapasahod sa akin. I know it sounds crazy, pero ang totoo hindi naman ang sahod ang habol ko. Gusto ko lang talaga ng katahimikan at bubong na masisilungan. Samantala, tumayo siya at pinatay ang ilaw sa sala. Dinampot niya rin ang remote at saka inon ang kanyang 66 inches, flat screen Android TV. Sobrang astig at sobrang laki ng screen. At wait, touchscreen pa? Napapaisip tuloy ako kung anong klaseng company tinutukoy niya kanina. Bakit sobrang high-tech ng mga appliances niya dito? Charmaine, mahilig ka ba sa movie? Anong gusto mong panoorin? Sasagot na sana ako nang biglang automatikong naging kamang kanyang sofa. Kamuntik na tuloy ako mapayakap sa kanya. OMG, nakakagulat ka naman. Magugulatin ka pala? Horror pa naman tong panonoorin natin. Horror? Hindi ako nanonood ng horror. Matatakotin kasi ako. Kapag nanonood ako ng mga palabas na ganito, hindi ako nakakatulog at lahat ng puntahan ko'y na-imagine ko may multo. Kaso hindi naman ako makaangal dahil nang umpisa ng ang palabas, sinadya ko talagang horror ang panoorin namin ni Charmaine. Dahil gusto ko lang talagang tingnan kung mapapayakap siya sa akin kapag nagulat siya. Patay ang ilaw at tangi ang liwanag sa screen ng TV ang nagbibigay liwanag sa aming dalawa.
Malakas ang sounds at makatotohanan ng visual effects kaya naman maski ako'y nagugulat din. Are you okay, Charmaine? Palpak ang plano ko, imbis kasi nayakapin niya ako'y nakatakip lamang siya ng kamay sa kanyang mukha hanggang sa matapos ang palabas. Parang hindi tuloy siya nakanood ng maayos. Halos wala na siyang makita kasi. Tapos na ba, Jacob? Pwede na bang buksan yung ilaw? Tanong niya sa akin habang nakatakip pa rin ang mga mata. Yap, tapos na. Walang kagana-gana kong sagot sa kanya. Tamad akong tumayo para buksan ang ilaw. Hindi bale, marami pa ng next time. Okay na rin itong nangyari, ayoko munang madaliin ang lahat. Matapos kong patayin ang TV, nagtungo na ako sa kwarto para kumuha ng unan at kumot. O diba, yung among matutulog sa sofa at itong bagong hard ko nakasambay sa kwarto. Jacob, ako na lang matutulog dito. Ikaw na doon sa kwarto, ikaw naman tong amo dito eh. This real Charmaine is bright. Alam niyang sitwasyon. Marunong siya makiramdam sa paligid. Alam niyang hindi tama na siyang natutulog sa kama dahil sa katayuan niya dito. No, it's okay. Sa kwarto ka na lang na matulog. And please, pakilak na lang yung pinto at baka kung ano pang magawa ko. Walang idea si Charmaine kung gaano ka siya kamahal. Ang alam lang niya, isa lang ako mabuting kaibigan na handa siyang tulungan. Sigurado po kayo, para po kasing... Okay lang, sige na. Magpahinga ka na't maaga pang gigising bukas. Maaga kasing pasok ko eh. Pinakita ko sa kanya na komportable na akong nakahiga. Nagkumot pa nga ako kunwari inaantok na pero ang totoo ay hindi pa rin ako sawa sa pagmumukha niya. Magdamag ko siyang i-imaginin. O sige po, good night Jacob. Mabilis na siyang nagtungo sa master's bedroom at mabilis na nilock yung pinto. Yun kasi ang sabi ko sa kanya. Hay, okay lang na dito ako araw-araw matulog. Ang importante alam ko nandyan lang siya malapit sa akin. Sa isip-isip ko. At dahil ganado ako ngayong araw at talagang payapa ng isip ko nagpasya na ako matulog. Excited kasi akong gumising at mukha niyang agad na unang bubungad sa akin. Pinatay ko na cellphone ko't nilagay sa ilalim ng unan ko. Pumesto ako patagilid at saka pinikit ang mga mata ko. Samantala, hindi pa naman din gaano lumalalim ang tulog eh. Nang bigla ko may naramdaman na tumabing mahiga sa akin. Natakot ako dahil ang lamig ng katawan niya at nararamdaman ko rin na unti-unti niyang inalis ang kumot na nakakumot sa akin. Dito na ako dumilat, nagulat ako dahil hindi sa multong nakita ko kung hindi si Charmaine. Charmaine, anong ginagawa mo dito? Mabulol-bulol kong tanong. Wag naman sanang. Hindi kasi ako makatulog eh, naisip ko yung pinanood natin kanina. Natatakot ako. Bumangon ako at tinarap ko siya, napakamot ako ng batok. Ibig ba sabihin yan, kailangan ko siyang tabihan para makatulog siya? Ang ibig mo bang sabihin, tatabi ka sa akin? Opo. Kakaso masikip dito eh. Hindi tayo kasya. Parang ako pa ngayon ang agrabyado dito. Kaya nga po eh, kaso natatakot po talaga ako. Okay lang po bang samahan niyo na lang po ako matulog sa kwarto? Okay na okay. Sa kwarto? Tayong dalawa? Mukhang mahirap yata to para sa akin. Kailangan ko ng matinding pagpipigil. Sige na nga, tara na dun. Mabilis kong kinuha ang unan at kumot at sabay na kaming nagtungo sa kwarto. Alam kong napilitan lang siyang makiusap sa akin kaya halata sa kanyang naiilang pa. Hindi ko alam kung natutuwa ba ako o ano sa sitwasyon namin ngayon. Magkatabi na kaming matulog at tanging unan lamang ang namamagitan sa amin. Buti na lang talaga't hindi masyadong nakakaakit ang kanyang suot. Kung hindi, madudonselya siya nang wala sa oras. My God, Jacob, what's your word? Ilang minuto lang lumipas ay narinig ko ng mahina niyang paghihilik. Sounds music to my ears kaso ako naman itong hindi makatulog ngayon. Para bang gusto ko maglumikot ng mga kamay ko. Para bang may gusto itong laruin kaso hindi naman tama na manyakin ko isang babaeng natutulog. Isa pa, hindi ko naman gawain ito kaya ang ending ay dumapo na lang ito sa aking pagkalalaki. Apura kasing paninigas nito kaya kailangan ng tapikin. Kinabukasan, nagising ako na may nakadantay na sa akin dibdib. Napamura ko nang makita ko magkayakap na kami ni Charmaine at hindi ko noon maigalaw ang katawan ko dahil antok na antok pa ako sa totoo lang. Sa tansya ko kasi nasa 2 oras pa lang ako nakakatulog. Mabilis kong pinikit muli ng aking mga mata nang maramdaman kong gumalaw na si Charmaine. Nagpanggap akong nagtutulog-tulugan para tignan kung ano ang magiging reaksyon niya sa kasalukuyang posisyon namin. OMG, Diyos ko! Bakit kami magkayakap? Nakakahiya naman. Pabulong niyang sabi sa hangin, sabay bitiw ng pagkakayakap sa akin. Dito na ako napangiti ng palihim. Ang cute talaga niya.
Kahit nakapikit ako'y na-imagine ko pa rin ang kanyang itsura. Nagpa siya ako matulog na lang muna muli para makabawi. I'm sure nagigisingin naman niya ako kapag nakaluto na siya. At tama nga ako, marahan niyang inugang aking balikat. Jacob, kakain na? Gising na. Sinadya ko magtulog-tulugan pa dahil ang sarap pakinggan ng kanyang mahinhin na boses. Grabe, ganito pala talaga kapag in love. Minting kibot lang ay nakakakilig na. Maya-maya pa'y naramdaman kong bigla na siyang tumahimik. Palagay ko'y nanawan ng kagigising kaya dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at sakto naman nakita kong papatilikod na siya. Kaya wala sa loob ko siyang hinila. Sa paghila ko'y aksidente siyang nakadagan sa akin. Nagkatitigan kami't wala ng isang dangkalang layo ng mga mukha namin. We are both speechless. Naiilang siya. Conscious naman ako sa aking hininga kaya naman ako nang unang nag-iwas ng tingin. Sorry. Paghingi niya na pamanhin sa akin. Sakto naman na tumunog ang cellphone ko, kaya umalis na siya sa ibabaw ko at ako naman ay sinagot ito. Nicole is calling. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa utak ng sekretary ko tumatawag siya na ganito kaaga. Hello, tamad kong bungad sa kanya. Hello sir, papasok po ba kayo mamaya? Yes, bakit? Tss, kagad naman niya ako na-miss. Okay po sir, mamaya ko na lang po ikakwento. Tungkol saan ba? Iritado kong tanong. Kung importante naman kasi yun ay bakit kailangan pang mamaya? Tungkol po sa Lesotho. O anong tungkol sa Lesotho? About business ba? Hindi naman po, hindi naman pala eh. Meaning wala akong pakialam dyan. Pero sir, baka lang po kasi hindi niyo po alam na malaking usapan ngayon ang nangyayari sa CEO ng Lesotho na si Rafael. Kahapon. Ano bang meron kahapon? Wala akong pake sa Rafael na yun. Okay, bye. At kailan pa naging chismosa si Nicole? Hindi raw ito tungkol sa negosyo. Ibig sabihin, sa personal na buhay ni Rafael ang tinutukoy niya. Tss! Ano kayang tungkol kay Rafael? Bakit nais ni Nicole na ipaalaman tungkol dito kay Jacob? Sino nga kayang lalaking gustong ipakasal? Nangama kay Charmaine. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.